Ang tunay na pananampalataya ay nagtitiwala sa presensya at mga pangako ng Diyos, kahit sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. May dumating na mga Pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Nais nilang subukin siya kaya't hiniling nilang magpakita siya ng isang himala mula sa langit. Napabuntong hininga si Jesus at sinabi sa kanila, "Bakit naghahanap ng himala ang mga tao sa panahong ito? Pakatandaan ninyo, hindi sila bibigyan ng hinihingi nilang himala." At sila'y iniwan niya. Muli siyang sumakay sa bangka at tumawid sa ibayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay unbelief. Kawalan ng pananampalataya, kawalan ng pagtitiwala. Narinig po natin sa ating gospel ngayong araw na ito ang paghingi ng mga Pariseo ng palatandaan kay Jesus. Pero ang totoo, kahit naman magpakita sa Jesus ng palatandaan ng mga himala, hindi naman sila disposed na maniwala. Sinusubukan lang nila si Jesus. At alam ni Jesus ang iniisip ng mga taong ito. Kaya sabi niya na bakit ganun ang mga tao sa panahon ngayon, this evil generation, ay humihingi ng mga palatandaan. Para ano? Para maniwala. Yung mga taong humihingi ng himala para maniwala ay hinding-hindi na maniniwala. Why? Kasi yung mga himala, yung mga palatandaan na yan, ang taong may kakayanan na makakita ng mga himala sa buhay ay yung mga taong bukas ang mata ng pananampalataya. Ibig sabihin, miracles are only for those who believe. Kaya kung tayo ay naghihintay muna ng himala bago maniwala, that will never happen. And that will never come to us. Pero kung tayo maniniwala, you will see araw-araw, there are miracles happening sa buhay natin. Many signs na makikita natin sa ating buhay. Pero because of our failure to believe, we don't see miracles. Kaya nga mga kapatid, ito isang magandang paalala sa ating lahat. Alam nyo, yung mga kwento ng mga himala, mapapansin po natin, lahat ng mga healing miracles of Jesus, even yung mga exorcisms, even yung pagbuhay sa mga patay, lahat ng ito ay nangyari because of the great faith of the people, yung pananampalataya nila kay Jesus. At yung kagalingan nila ay actually affirmation na lang. Hindi prerequisite. No? Yung miracles ay affirmation of their faith. Hindi prerequisite of their faith. Kasi with or without the miracles, they already have the faith in Jesus. At ito yung tunay na pagpapakita ng malalim na pananampalataya. We don't need miracles for us to believe. Kung ikaw, kinakailangan mo pa ng himala para talagang maniwala ka, then you are not a true believer. Hindi ka tunay na sumasampalataya. Kasi, uulitin ko, miracles are not prerequisite to faith. Hindi siya requirement para maniwala. But miracles are affirmation of the faith. Patunay yon na may malalim kang pananampalataya. Pero with or without miracles, a believer will remain a believer. Bakit? Ano ba ang kabayaran ng pananampalataya? Of course, buhay na walang hanggan. Ang kabayaran ng pananampalataya natin ay walang iba kundi ang Diyos mismo. Yung mapa sa atin ang Diyos o tayo ay mapa sa Diyos.
And that's the most important thing. Kaya nga mga kapatid, magandang tingnan natin yung level ng ating pananampalataya. Nasaan ka na ba sa buhay pananampalataya mo? Struggling pa rin ba? Nandun ka pa rin ba sa conditional faith na sasampalataya ka lang talaga sa Diyos? Magtataya ka lang talaga sa Diyos? Kapag nakakita ka na ng mga extraordinaryong bagay, himala o kaya nasagot lahat ng iyong dasal at ng iyong mga hinihiling sa Kanya? That's an immature faith. Mga kapatid, ngayong araw na ito, tingnan natin yung ating mga unbeliefs. Baka marami pa po tayong kinakailangang ayusin sa ating buhay pananampalataya. At baka marami pa rin tayong mga maling nilalaman ng pananampalataya. Kaya nga, napakahalaga. Sabi nga ni Mother Teresa, the fruit of silence is prayer and the fruit of prayer is faith. Mahalagang matuto tayong manahimik para makapagdasal. At sa pagdarasal natin, tayo ay lalalim ang pananampalataya sa Diyos because prayer is communication with God. Prayer is relationship with God. Sa panalangin, mararanasan natin ang Diyos, ang Kanyang presensya, at doon lalalim ang ating relasyon at pag-unawa sa Kanya. The more we pray, the more nalalalim ang ating buhay pananampalataya. Hindi sapat na nagbabasa ka ng mga libro, mga theological books, ng catechism, mahalaga lahat ng iyon, but the primacy of prayer is very important kasi prayer is relationship. Marami tayong maunawaan tungkol sa Diyos kapag tayo'y nagdarasal. Lalalim ang ating pananampalataya at maunawaan natin na ang mga himala, ang mga palatandaan ay hindi kinakailangan para sumampalataya. Kung meron man tayong maranasang mga himala sa buhay, yon ay patunay na lamang ng ating malalim na paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, please, stop asking for miracles before you believe. Believe first, and you will see a lot of miracles in your life. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat po sa mga himalang dulot mo sa amin araw-araw. Naway makita namin ang iyong presensya at ang iyong kamanghamanghang ginagawa sa aming buhay sa bawat araw. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.